As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang inyong lingkod, Ner Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan nga ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Lamentations 3:22 and 23. Napakabuti ng ating Panginoon na muli niya tayong pinahiram ng buhay upang maipagpatuloy natin ang ating mga gawain at ang mga paglilingkod. Binabati natin ang ating mga tagapakinig sa iba't ibang lugar dito po sa Kamaynilaan, dyan po sa may bandang Antipolo. Marami po tayong sumusubaybay sa Tanay Rizal, dyan po sa lugar ng Quezon, at Batangas City, dyan din po sa Bawan, Batangas, at sa Oriental, Mindoro. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating himpilan. Ganon din po kayo na mga nakasubaybay sa ating pong Facebook page at YouTube channel sa iba't ibang lugar sa sanlibutan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating himpilan at sa ating pong programa. Ikaw ay nakikinig sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Akin pong inaanyayahan kayo sa isang napakagandang pag-aaral na aming inihahandog, ang Revelation of Hope, tuwing alas 7 ng gabi. Inyo pong subaybayan ang pag-aaral na amin pong inihandog para sa inyo. Mamayang gabi ay ipagpapatuloy din ang ating programa sa Radio Doctor, at yan po ay alas 6 naman hanggang alas 7 ng gabi. Inaanyayahan po namin kayong subaybayan ang atin pong programang ito. Pwede po kayong kumonsulta sa atin pong mga manggagamot na naka-duty para po dyan sa ating Radio Doctor. Tuwing alas 6 ng gabi, Linggo, Martes at Huwebes. Inyo pong subaybayan ang atin pong programang iyan. At tiyak po na kayo ay maraming matututunan. Atin din pong patuloy na ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ang Bible Study Guide na ito ay isa pong napakagandang pag-aaral, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at mas
masaganang buhay. Sa inyo po na hindi pa nakakatanggap nitong ating ipinamamahaging Bible Study Guide na ito po ay libre. Mapapasa inyo ito kung inyo pong i-text ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero. Ang ating numero ay 0917 1742-777, 0917 1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Tayo ay magpapatuloy at dito nga po sa ating programang Rise and Reflect ay ating pinasisimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Itutuloy natin ang ating aklat na binabasa, ang Ecclesiastes. Tayo ngayon ay nasa Kabanatang 5 sa talatang 8 hanggang 17. Huwag ka nang magulat pag nakita mo sa lugar nyo na inaapi ng isang opisyal ang may hirap at pinagkakait ang katarungan at karapatan nila. Kasi sumusunod lang siya sa mas nakatataas sa kanya at may mas mataas pa sa kanila. Pero mabuti pa ding may hari na mamamahala sa lupain para masagana ang lahat. Hindi makokontento ang taong mukhang pera. Ganon din ang taong nagmamahal sa yaman. Di makokontento sa makukuha niya. Nakakapagtaka din ito. Pag dumadami ang yaman, dumadami din ang umuubos nito. Anong napapala ng may-ari kundi tingnan lang ito? Masarap ang tulog ng isang trabahador. Marami o konti man ang kinain niya. Pero ang mayaman, di makatulog sa dami ng inaalala niyang yaman. Nakakita ko ng talagang masaklap sa mundong ito. May taong nag-iingat ng yaman na para sa future, pero may masamang nangyari sa kanya, nawala ito at wala siyang maiiwan sa anak niya. Pinanganak ang tao na hubad, ganun din siyang mamamatay. Hubad siyang dumating kaya wala din siyang madadala sa mga pinagpaguran niya. May isa pang talagang masaklap kung paano siya dumating, ganun din siya aalis. Anong napala niya sa pagpapagod na parang naghahabol sa hangin at sa pag-aaksaya sa lahat ng araw niya sa dilim at lungkot, sa galit, sakit at hinanakit. Walang lamang pangako ng kayamanan. Sa talatang 13 ng Ecclesiastes, Kabanatang 5, uulitin ko ang talatang ito sa ibang salin ng Biblia. Ang sabi dito ay, may malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ang mga yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. Sangayon sa isang ulat, ang industriya ng self-storage o pagpaparenta ng storage space tulad ng kwarto, lockers, containers o bakanting lote sa Amerika ay nagkakahalaga ng $44.37 billion sa isang taon at inaasahang patuloy na tataas. Ang itinuturong dahilan ay ang pagnanais ng tao na magkamal ng maraming pag-aari. Iyon ang itinuturong dahilan. Isang partikular na problema sa Amerika. Ang mga tao daw ngayon ay may masidhing pagnanais sa maraming mga bagay kahit sobra-sobra sa kanilang pangangailangan. At yung mga nasa kanila na ay hindi pa rin nila maiwanan o mapabayaan o kaya ay maibigay. Kaya natatambak at yun nga ang dahilan na naghahanap sila ng mga lugar upang rentahan at doon nila inilalagay itong mga naipon nilang mga kagamitan. Ang mangangaral o si Solomon ay sumulat 1,000 taon na ang nakalipas. Nagsalita ng isang sobrang linaw tungkol sa isang kasalanan na nagpapahirap sa marami ngayon, ang pagkamal ng iba ng kayamanan, mga lupain at mga ari-arian.
Ang sabi niya sa talatang 10, sino mang umiibig sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kanilang kinikita. Talagang mayaman na magpapakayaman pa. Para sa mayaman, ang kanilang kasaganaan ay hindi nagpapahintulot sa kanila na makatulog. Sa talatang 12, lahat ng tao, sangayon sa talatang 15, ay hubad na nagmula sa sinapupunan ng kanilang ina, ipinanganak ng hubad, at kung paanong ang lahat ay dumarating o ipinapanganak, gayon din sila umaalis. Ipinanganak na walang dalang kayamanan, kapag sila ay namatay, wala ring madadalang kayamanan. Ang lahat ng mga ari-arian ay pansamantala lamang at hindi kailanman nakapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Bagamat maaaring pagandahin ng pera ang ating buhay, paalwanin ang ating kalagayan, ang kayamanan ay iniimbak sa kapahamakan ng mga may-ari nito. Minsan ang kayamanan ang nagiging mitsa ng buhay. Ito ay isang mabigat na kasamaan sang-ayon sa talatang 13. Ang mga bagay ay hindi kailanman tunay na makapagbibigay kasiyahan, kaibigan. Sa ating mga tao, wala talagang contentment. Kung ano talaga ang mahalaga at ang tanging bagay na tumatagal ay ang buhay na may kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Sa Juan Kabanatang 17, talatang 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. Kaibigan, ang pagkakilala at pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay magbibigay sa atin ng katiwasayan, hindi lamang kapayapaan, kundi buhay na walang hanggan. Ito yung buhay na tumatagal hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Eternal life, walang hanggang buhay. Buhay na walang kamatayan. Hindi kumukupas at hindi mawawala. Buhay na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At sa unang Timoteo, Kabanatang 6, talatang 10, nagbabala si Apostol Pablo na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yung pagnanasa sa kayamanan. Ang ilang mga tao na sabik sa pera ay nalihis sa pananampalataya at sinasaksak ang kanilang sarili ng maraming kapighatian. Sang-ayon sa sinulat ni Apostol Pablo, inilarawan ito ng ating Panginoong Hesus sa talinghaga ng mayamang hangal sa Lucas sa Kabanatang 12. Napakayaman ng taong yon na wala siyang mapaglagyan ng kanyang mga ani, kaya nagpasya siyang magtayo ng mas malaking kamalig o bodega. Sa talatang 20 ng Lucas Kabanatang 12, ganito ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ay hangal, ngayong gabi mismo ay hihilingin sa iyo ang iyong buhay. Kung gayon, sino ang makikinabang ng inipon mo para sa iyong sarili? Ang buhay, kaibigan, sabi ng ating Panginoong Hesus, sa mga taong nagkakatipon upang makinig sa kanyang pagtuturo, ay hindi binubuo ng saganang pag-aari. Ang tunay na contentment at buhay na masaya, mapayapa ay ang buhay sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, kung sa iyo ay totoo ang sinabi ni Solomon, ni Apostol Pablo at ng ating Panginoong Hesus, ano ang kahulugan ng buhay para sa iyo? Paano mo maisasaayos ang iyong buhay at mga prioridad upang maging kasang-ayon sa itinuturo ng kasulatan tungkol sa pagkamal ng kayamanan? Para sa iyong reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891.
0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section tungkol po sa ating binasang bahagi ng Biblia ngayong umaga. At habang ginagawa po niyo yan, ay nais kong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awiting inawit ni Diadem Asupardo, may pamagat, I'd Rather Have Jesus. Take the world, but give me Jesus. All its joys are but a name, but His love abideth ever through eternal years the same. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. Oh, I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hands than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. Oh, I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Take the world, but give me Jesus. In His cross my trust shall be, till with clearer, brighter vision, face to face my Lord I see. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above, than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. Oh, I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Take the world, but I'd rather have Jesus.
Maraming salamat, Diadem, sa iyong inihandog na awit para sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. At dadako po tayo sa ating pananalangin. Nais po naming makasama ka sa paglapit sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Mapagpala naming Ama na nasa mga langit, dakilang Diyos, Ikaw na nagmamayari ng aming mga buhay, at sa iyo ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan ito. Panginoon, nais naming mamuhay bilang isang mamamayan na karapat-dapat sa iyong kaharian. Kaya't hinihiling po namin ang pamamatnubay ng Banal na Espiritu upang pangasiwaan ang aming mga isip, mga pananaw, lalong-lalo na po sa pagkita ng salapi, pagkikitungo at pagtrato sa mga pag-aaring ipinagkaloob nyo sa amin. Ipakita nyo po sa amin kung paano hindi madaya ng mga walang lamang pangako ng kayamanan sa mundong ito. Mga kayamanang hindi nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Tulungan kami, Panginoon, na sa iyo lamang umasa, makatagpo ng tunay na kapayapaan at contentment. Dakilang Ama, ngayong umaga akin pong idinadalangin ang mga kaibigan namin na may mga pasanin sa kanila pong mga buhay, mga dalangin para po sa kanilang mga pangangailangan. Alam niyo po ang kanilang kalagayan at nalalaman niyo ang mga bagay na makapagpapalapit sa kanila sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na ang tanging ninanais nyo para sa inyong mga anak ay magkaroon ng maalwang buhay. Kung ang mga pangangailangang ito, Panginoon, ay makahahadlang upang kami po ay maging mga tapat na mananampalataya, huwag nyo pong ipagkaloob. Ngunit tulungan kami, Panginoon, na makita ang iyong layunin sa mga bagay na aming hinihiling. At kung ito po ay makapagpapatibay ng aming pananampalataya, inyo po sanang ipagkaloob sa aming mga kaibigan. Salamat, dakilang Diyos, sa inyong pong pagdinig sa aming panalangin, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay dito sa atin pong programang Rise and Reflect, at akin po kayong inaanyayahan mamayang gabi sa ganap na 7:00 ang pagpapatuloy po ng ating inihandang napakagandang pag-aaral, Revelation of Hope. Inyo pong subaybayan mamayang gabi sa ganap na 7:00. Kaibigan, akin din pong patuloy na ini-offer sa inyo ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ang araling ito ay libre at inyo pong matatanggap kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numerong babanggitin. Ang atin pong numero kung saan pwede nyo pong i-text ang inyong kompletong pangalan at address para po sa Bible Study Guide na Explore, 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa atin pong Facebook page, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong mga kompletong pangalan at address kasama ng contact numbers upang maipadala po namin ang Bible Study Guide na amin pong ipinamamahagi. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Patuloy po kayong sumabaybay sapagkat amin pong ihahandog pa sa inyo ang mga makalangit na awitin. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born with every breaking of the dawn.
Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.